Medyo nakukulangan nga ako ng design nga dito nga sa restaurant nga nila, mama. Kaya naman agad-agad ko nga kinuha tong napakalaking batsa nga na to na nakatambak nga lang dito sa amin kasi gagawin ko nga tong DIY fountain at ilalagay ko nga sa restaurant ni mama. Ito na nga ang araw nga na gagawa na nga ako ng DIY fountain nga na iririgalo ko nga kay mama para nga ilagay niya nga sa restaurant namin. Matagal-tagal ko na nga talagang gustong-gusto nga gawin tong fountain nga na to para nga sa restaurant nga namin kasi medyo nakukulangan nga ako ng design nga sa restaurant nga ni mama. At dahil nga meron nga nakatambak nga dito nga sa bahay nga namin na napakalaking batsa nga na to na binili ko nga nung nakaraan, kaya naman ito na nga lang yung gagawin ko ang fountain. Ayan, so ito na nga, okay na nga itong ating malaking batsa nga na to na gagawin nating fountain. Ayan, para ilagay nga sa restaurant nila mama. So napunasan na natin siya. So bibili na lang tayo ng mga kailangan natin para magawa tayo ng fountain katulad ng mga pintura, ayan, mga bato, tapos yung pang fountain. So tara na. Actually yung fountain, yung naglalabas ng tubig ay nabili ko na siya. Ayan, dumating na siya dito sa bahay kasi in-order ko na siya agad online. Kaya naman, ang bibili na lang natin ay pintura, pati yung bato. So tara na. Pagkatapos ko nga mapunasan nga ng malala nga itong napakalaking batsa nga na ito na gagawin nga naming fountain, agad-agad na nga rin umalis nga sila Mang Ray para nga bumili nga ng pangkulay dito. Nakapag-desisyon nga si Mang Ray na hindi na nga lang pintura nga yung gagamitin nga namin pangkulay nga dito nga sa napakalaking batsa nga na to kasi matagal nga daw yun matuyo. Kaya naman ang binili na nga lang nila Mang Ray nga itong ang pintura nga na ini-spray kasi mas maganda nga daw to para nga dito nga sa batsa at mas madali nga daw itong matuyo. Namili nga ako sa black nga pati nga sa silver ko ano nga yung maganda ko nga na ikukulay nga dito nga sa batsa at ang napili ko ang kulay nga ay silver kasi mas maganda nga to, talaga mas makikita nga yung ganda nga ng fountain. Kaya naman hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at nagsuot na nga ako nitong plastic gloves pati nga ng face mask nga para makapagsimula na nga ako makapag-spray. Pero mukhang wala nga talab nga yung sinuot ko nga na face mask kasi kahit anong takip ko nga sa ilong ko talagang naaamoy ko pa nga rin yung pinaka-spray at talagang masakit sa ilong. Pero hinayaan ko na nga lang yung amoy nga na yun na talagang tinuloy ko pa nga rin yung pag-spray nga dito nga sa napakalaking batsa nga na to kasi excited na nga ako na maging fountain nga to. Maraming nga binili nga sila Mang Ray nga na pang spray nga para nga pang kulay nga dito nga sa batsa pero kinakabahan pa nga rin ako baka nga kulahan nga kami at mauubo. Anong oras na nga rin kasi sa mga oras nga na to talagang sigurado nga ako na sarado na nga yung pinagbilhan nga nila Mang Ray nga nitong pang spray nga na pintura nga na to, talagang wala na nga kami mabibilhan. Pero sa tingin ko naman nga kakayanin nga lahat nga na pinturahan nga itong buong batsa nga na to kasi talagang napakakulay nga nitong spray nga na binili nga nila Mang Ray. At maya nga lang pinapinturahan na nga namin o na-sprayan na nga namin nga lahat nga ng buong batsa nga, talaga sobrang ako nagandahan at mukha na nga siyang stainless. Dino-double coat na nga lang nga to ni Mang Ray nga para nga daw mas tumingkad nga daw yung kulay nga ng silver at habang nagdo-double coat nga si Mang Ray, nandito naman nga ako sa gilid nagbubukas nga ng parcel. Kasi sakto nga ngayong araw nga dumating na nga rin tong in-order ko nga na water pump para nga dito nga sa aking gagawin nga na fountain. Ito nga maghihigop nga ng tubig at magpapataas ng tubig. So ito na nga mga kapudi, so okay na nga. Na-spray na nga natin siya. Tignan nyo, mukha na siyang bakal, mukha siyang stainless, hindi na siya mukhang plastic, diba? Ang ganda niya na. So ang gagawin na lang natin, papatuyuin na lang natin siya tapos kukunin na natin yung bato. So tara! At dahil okay na nga, pinturahan na nga natin lahat nga itong batsa ng color silver, kaya naman agad-agad na nga rin ako umalis nga para kunin nga yung mga binili ko nga na bato. Hindi nga kasi magiging fountain to or hindi nga gaganda nga yung fountain nga natin kapag nga wala nga itong mga magagandang bato nga na to, kaya talagang bumili nga ako ng marami. Kaya naman pagdating ko nga dito nga sa bahay, isa-isa ko na nga rin binaba nga itong mga pinagbibili ko nga ng mga bato para nga makagawa na nga ako ng fountain. Hindi ko nga basa-basa nga pinili nga itong mga bato nga na to na binili ko, talagang inimagine ko nga muna kung ano nga yung magiging itsura nga ng fountain ko bago ko nga sila bilhin. Kaya naman nung naibaba ko na nga itong mga bato nga na pinagbibili ko, agad-agad ko na nga rin kinuha nga itong mga batsa nga namin dito nga sa labahan nga namin kasi dito ko nga sila ilalagay. Wala nga talaga akong idea nga kung paano nga gumawa nga ng fountain, kaya talagang gagawin ko nga lang to ng sarili ko at talagang di ko alam kung anong kakalabasan. At talaga namang confident nga ako na magiging maganda nga yung kakalabasan nga na ito kasi talagang gagalingan ko nga talaga kasi ilalagay nga to sa restaurant nga namin. Baka kasi pag nilagay ko nga to tapos hindi maganda dun sa restaurant nga namin, talagang hindi magandaan si mama, talagang ipapatanggal nga ito. At ito na nga, isa-isa ko na nga lang nilalagay nga dito nga sa batsa nga itong mga bato nga na binili kasi huhugasan ko mga itong mga to at hindi ko nga sila pwede nga na diretso nga na ilagay nga dito nga sa ating malaking batsa. Medyo mapuputik pa nga kasi nga itong mga to at pag nilagay ko nga sila sa batsa talaga madudumihan na nga agad yung ating fountain. At pag hindi ko nga nilinisan nga itong mga bato nga na to, talagang hindi nga to magiging fountain at magiging chocolate fountain. Matinding linis nga talaga ang ginawa ko nga dito, talaga nakailang hugas nga ako dito, talaga mapalinaw ko nga lang yung tubig nga dito nga sa mga bato kasi kailangan nga talaga yung malinis sila. At para naman po sa mga gumagawa nga talaga dyan ng mga ganitong klaseng fountain, i-guide nyo nga po ako sa comment section kung tama nga ba itong ginagawa ko at babasahin ko po yan para talaga matutuwa ko. At mamaya nga rin natapos na nga rin
akin na matinding linisan nga dito nga sa mga bato nga na to. Kaya naman agad-agad ko na nga sila dinala nga malapit nga dito nga sa batya para nga maayos ko na nga sila. Sisimulan ko na nga kasi ang paglalagay nga ng mga bato nga dito nga sa fountain na talagang dito na nga malalaman kung magiging maganda nga ba yung kakalabasan nga ng gawa ko nga nitong fountain nga para sa restaurant ni Mama. Una ko nga muna nilagay nga dito nga sa napakalaking batya nga natin na gagawin nga natin fountain nga ito nga mga bato nga na pula. Ang gagawin ko nga kasi design nga dito nga para sa aking fountain ngayon parang magkakaroon nga sila ng hati nga ng kulay. Parang dito sa kanan ay pula tas dito sa kaliwa yung puti. Kaya talagang habang nilalagay ko nga itong mga pulang bato nga na to ay talagang inaayos ko na nga rin siya para talagang dire-diretso ko na nga mailagay at may ayos nga silang lahat. At habang ginagawa ko nga ito ay talagang nai-imagine ko na nga yung magiging kalabasan nga ng fountain ko. Talagang mas lalo ako na-excite. At ganito ngayon gusto ko nga maging kakalabasan nga ng aking fountain nga yung merong magkaibang kulay sa kabilaan. Medyo hindi nga ako nagandahan nga sa diretso nga na linya nga para nga sa hati nga na magkaibang kulay. Kaya talagang ginawa ko nga silang yin-yang ba yun o yin-yang? Dinadagdagan ko na nga lang itong mga puti nga na bato kasi medyo naninipisan nga ako sa kanya. Baka pag nilagyan ko nga ito ng tubig talaga mawala nga sila sa form na talaga magkagulo-gulo. At finally naayos ko na nga rin itong pinaka-flooring nga nitong ating fountain at ito na nga yung kinalabasan niya. At hindi pa nga tayo dito natatapos kasi meron pa nga tayong mga malalaking mga bato. Dito nga ako medyo nahihirapan nga kung saan ko nga ilalagay nga itong mga nabili ko nga na malalaking bato pero nakapag-desisyon nga ako na dito ko nga sila ilalagay nga sa gitna. At doon na ilagay ko na nga lahat nga ng pan-design nga natin dito pati lahat nga ng mga bato. Lalagyan na nga natin ng tubig nga itong ating fountain nga na to para makita nga natin kung anong itsura niya nga kapag may tubig. Nilagay ko na nga lang yung hose nga namin dito nga sa pinakagitna nga talagang sinabi ko nga na wag nga lalakasan nga yung hose kasi pag nilakasan nga namin yung tubig nga habang naglalagay kami dito talagang lalabo nga yung magiging tubig nga ng fountain. At ito nga ginagawa ko nga na fountain nga para nga sa restaurant nga ni Mama ay talagang hindi alam ni Mama kaya talagang magugulat nga siya kasi pag uwi niya nga dito nga sa bahay talagang meron akong ibibigay sa kanyang fountain na ilalagay sa restaurant niya. At ito na nga nilagay ko na nga itong water pump ko nga dito nga sa ating fountain na talagang nagulat nga ako kasi paglagay ko nga dito talagang napakaliit nga lang ng pinakabuga niya at hindi yung parang fountain. At akala ko nga sa mga oras nga na inisira nga yung water pump nga na binili ko kaya naman si Mang Ring ay to the rescue at agad-agad nga siyang umuwi nga sa bahay nga nila para kunin nga yung water pump niya doon. At talagang mababa nga lang yung kaya nga ng water pump nga nila Mang Ring at talagang sinubukan ko nga ulit yung water pump ko at nagulat ako kasi talagang gumana nga siya. Mas mataas nga yung taas nga ng tubig nga nitong water pump ko kaya naman sinabi ko nga kay Mang Ring na itong water pump ko na nga lang yung gagamitin natin. At akala ko nga talaga ganun na nga lang yung kaya nga na taas nga ng water pump ko at hindi na nga talaga siya tataas na talagang parang fountain yung pala pinapalitan lang pala yung pinakaibabaw niya talagang pwede nga talaga siyang tumaas ng sobra. At ito na nga yung final result nga ng ginawa ko nga na fountain nga para kasi ilalagay ko nga sa restaurant nga ni Mama kaya naman i-comment nyo nga kung nagandahan kayo or i-comment nyo kung may gusto pa kayong ipalagay dito or may kulang pa. At talaga namang excited na nga ako na ilagay nga itong ginawa ko nga na DIY fountain nga na to sa restaurant nga namin kasi sigurado nga ako na mas lalong gaganda nga yung restaurant namin dahil dito. Ayan, so ito na nga okay na nga at napakita ko na nga sa inyo. Alam ko na may mag-comment dyan na merong kulang dito sa ating waterfalls na to. Kaya naman i-comment nyo nga ako ano sa tingin nyo ang gusto nyo pang ipalagay ko dito para mas lalong gumanda talaga mas lalong magustuhan ni Mama. Comment nyo na! Ayan, ano pa kayong maganda dito ilagay no?